pag-usapan ng masinsinan. Pero hindi ko siya tatawaging pamasko. Tatawagin ko siyang regalong panghabang buhay galing sa Pangulo. So, kailangan maglabas ang Pangulo ng certification or jet. It can be considered kasi nga alam natin patuloy yung giyera sa mga ibang bansa, patuloy na aakyat, no, tataas yung ibang mga pangangailangan natin. So para makusyon yung impact sa ating ekonomiya, lalo na sa ating mga nasa laylayan, it can be considered as urgent, no, tanggalin ang systems loss na binabayaran sa kuryente. Kasi tama nga naman, ba't magtitiis ang taong bayan dun sa mga either nakaw or nawawalang kuryente? Last question na lang. Ano yung masasabi? Wag blind item, ha? Ay. Okay. Sige. Ano yung masasabi niyo dun sa sinabi ng Pangulo na hindi pa sisiil sa manlulupig? Anong pinakamagandang dun sa China? Issue sa China. Well, para sa akin, malinaw naman yung tindig ng Pangulo na in fact, sa nakita ko kahapon, yun ang pinakamalakas ang palakpak dahil ang ating bayan ay uhaw para sa isang leader na nakikipaglaban para sa kapakanan ng ating mamamayan. Lalong-lalo na kung ang ating pinaglalaban ay something that is historically, legally ours. May pinanghahawakan tayo hindi lamang ang kasaysayan, kundi pati ang mga legal jurisdiction and judgments ng international tribunals na kung saan ibinibigay sa atin ang karapatan sa mga isla at karagatan na nakapaikot ng Pilipinas. At syempre, takam tayo sa isang leader na ipinaglalaban ito. At nakita naman natin kahapon kung paano ito sinabi ng Pangulo at kung paano sinuportahan ng ating mga kasama sa Kongreso dahil kahit anong mangyari talagang magkaubusan na ang lahat, hindi natin ibibigay ang teritoryo na ipinaglaban ng ating mga ninuno. Alam niyo yung statement ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon sa ikalimang SONA. Doon mo nakita ang isang hindi palaaway, dignified, pero talagang matapang kapag Pilipinas ang pinag-uusapan. Ang sinasabi niya at paulit niyang tinutumbok ay wala tayong isusurrender sa bansang atin. Ni isang kusing ng ating lupa ay hindi dapat mapunta sa iba. Nanalo na tayo, dapat ipaglaban natin ang ating panalo. But of course, narinig rin natin nagpasalamat siya dun sa bilateral relations ng pagtutulungan with China, especially nung fuel crisis. Kaya ibig sabihin natin, ang away sa teritoryo ay mananitiling away sa teritoryo and we will never back out. Yan ang kanyang kumpas. However, sa usapin naman ng pagtutulungan sa ASEAN, na ipakita niya at nasabi niya yung this is an international bayanihan. Magtutulungan tayo sa maraming aspeto, pero hindi naman pwedeng maski konti o lalo na't pag malaking bahagi ng bahay natin ay kukunin nila. Alright, may isa pang pahabol na tanong from Marian. Sorry, pag-clarify lang po, paano po yung gagawin dun sa estate taxes? Yung panukala ng Pangulo? So yung ang panukala na inaantay natin ay pagdating sa ang tawag natin doon is amnesty or parang condonation, binubura lahat ng interest at saka penalties pagdating sa mga taxes na hindi nababayaran ng isang individual o isang korporasyon para sila ay makapanimula na uli na magbayad. Kasi right now, nagiging push and pull, nagiging dahilan pa ito para maharas ang marami sa ating mga negosyante. Pero in the end, wala rin nakokolekta o di kaya kung may nakokolekta, hindi natin nakikita sa libro ng gobyerno. So, sinasabi ng Pangulo is, let's start with the clean slate. Bigyan natin ng opportunity yung mga gustong magbago o yung gustong magbayad para makapagbayad. Pero magandang katanungan, Marian, dun sa estate tax kasi kakaibang estate tax, no? Ito yung napag-usapan na natin kanina, marami sa ating mga kababayan ay hindi ito nagkakaroon ng arrears sa estate tax dahil walang may gusto magbayad sa mga magkakapatid o sa mga magpipinsan na nagmana ng isang ari-arian. So, ang gusto natin dito is, ako ang personal position ko na matagal ko nang ipinaglalaban at
ito ang opportune time kapag itong entire tax overhaul package na ipipresent ng executive ay dito natin isisingit na sa totoo lang practically we need to abolish estate tax. Dahil ang estate tax, ang nangyayari ho dyan is nagiging balakid siya para ang mga ari-ariang minana ay lalo pang natatali dahil walang may gustong magbayad ng estate tax. Eh, ang pagbabayad ng estate tax, kailangan nagbabayad ka dyan, kung hindi ako nagkakamali, within 30 days from the time na matay or within 60 days, napakaiksi ng panahon. At habang hindi mo nababayaran, kumikita ng penalties yan, lalong tumataas at tumataas. Ang sinasabi natin dyan is, dapat taasan natin. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng pakawalan yung mga ultra-rich na may minamana kapag sila ay kumikita. Sa ibang bansa, ang value ng ini-impose lang estate tax ay more than 100 million pesos ang equivalent. In fact, in others, it is 500 million pesos. Kasi kung mayaman ka talaga, may in-inherit kayo, magbayad kayo dyan kasi ultra-rich kayo. Pero ang philosophy natin is, huwag tayo mag-impose ng estate tax sa ordinaryong mga pamilya or even sa middle class. Bakit? Kasi pag nailipat yan sa pangalan nila, ibebenta at ibebenta din yan, magbabayad din yan ng capital gains tax. So, ibig sabihin, imbis na nababara siya doon sa estate tax, bayaan mo siyang imana nila ng walang bayad, pero ibebenta din nila yan, makakakolekta din ng gobyerno in the form of capital gains tax na equivalent ang rate sa estate tax. So facing today na wala kang nakukolekta, mas mabuti pa yung ibigay mo na yan sa mga eredero, sila din mismo, ibebenta nila. Kasi wala naman may gusto dyan eh. Or if at all, gusto ng isang heir, mapunta sa kanya, bibili niya iba, magbabayad siya ng capital gains. That way, napapalaya natin yung lupa, nagkakaroon siya ng productive use. Pangalawa ay nagbabayad ng buwis, may nakokolekta tayo. So, sa kahit anong aspeto, sa tingin ko, na napapanahon na talagang itaas natin ang estate tax exemption to at least 100 million pesos ang worth ng estate. Alam mo, tama si Chair. Because if we lamanize it, ang tawag namin doon buwis ng pagkamatay. So, tutok na lang tayo doon sa buwis ng mga nabubuhay. Because ang daming idle lands hindi nagagamit at hindi makausad-usad dahil lang sa problema. Now, if President Bongbong Marcos will provide the solution to this, at medyo nasabi niya yung amnesty, pero kung ito ay institutionalized, natatanggalin siya, magiging it will be a big removal ng isang barikada na matagal na nagiging deterrent, hindi lamang sa mga may-ari ng lupa, sa kanilang mga heirs, sa mga maliliit na negosyante, at sa pagpasok ng ibang investors.